Isang higanteng arko. Ito ang sasalubong at tatambad sa lahat ng mga bibisita sa itinuturing na pinakamatandang Chinatown in the world, ang Binondo sa Maynila. Itinayo noong 2015, ang Chinese Goodwill Arch ay sumisimbolo sa pagkakaibigan ng Pilipinas at China. At ngayong Chinese New Year, samahan niyo akong libutin at i-explore ang mayamang kultura ng Binondo dito sa Maynila. Gong Sifa Chai Luzon, Visayas, Mindanao, Happy Chinese New Year, Pilipinas! Isang panibagong linggo at taon na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito sa Binondo, sabay-sabay nating tutuklasin ang mayayaman at masasarap na kultura na hatid sa atin ng Filipino-Chinese community. Ako po si Arnold Herrera at ito ang Expert's Opinion, the Chinese New Year Special. Bago pa man tayo sakupin ng mga Espanyol, matagal nang nagpapabalik-balik ang mga Chino dito sa Pilipinas, partikular sa Mindoro at Tondo. Bit-bit ang kanilang mga kalakal sa kahabaan ng Ilog Pasig. Sa mata ng mga Espanyol, malaking tulong ang mga Chino sa pagpapayabong ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero naging mahigpit din sila sa posibleng impluwensyang dala ng mga ito. At taong 1594, malapit sa nooy Spanish seat of power na Intramuros, isinilang ang tinaguriang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, ang Binondo. Para yakapin ng mga Chino na nagpa-convert sa Kristyanismo, ipinatayo ang Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz o mas kilala sa tawag na Binondo Church noong 1596. Hango sa pangalan nito, kinikilala nito si San Lorenzo Ruiz bilang kauna-unahang Pilipinong santo. Nagsilbi din itong regalo ni dating Governor General Luis Dasmariñas para sa sanglis ng Tondo na nooy tinanggap si Cristo. Natapos noong 1985, ang kilala nating simbahan ng Binondo ay ika-6 ng gusali mula pa noong 1596 matapos itong makailang ulit na mabiktima ng iba't ibang giyera at kalamidad. Bilang tahanan ng Filipino-Chinese community, agad naging sentro ng komersyo at kalakalan ang Binondo. Mula sa mga makalumang gusali hanggang sa mga masasarap na pagkain na tanging dito lamang matatagpuan. At para sa ating first stop, syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang binabalik-balikan at sikat na open street dito sa Binondo sa Maynila para sa isang masarap na food crawl. Kaya naman simulan na natin ang masarap na kainan. Tara, sama ka! Una sa ating listahan, ang pinipilahan na Dongbei Dumpling. Tampok ang authentic homemade dumpling mula Northeast Mainland China. Ayan, so nabili na nga natin ang ating Gold Kuchay with pork dumpling. For 14 pieces, 200 pesos ang ating kailangan gastusin. So ngayon titikman natin kung totoo nga bang masarap ang kanilang bestseller. So tara, sabay-sabay natin tikman ang mainit-init pang pork kuchay with pork dumpling. Tara, kain! Kain! Very mild lang yung lasa niya actually. So, meron silang option doon para makapaglagay kayo ng chili, additional chili para sa mga foodies dyan na mahilig sa maanghang. Kailangan yung dagdagan ng chili kasi medyo mild lang yung lasa niya. Pero overall, masarap siya. And again, mainit kasi nga, bagong luto, bagong gawa, and very fresh lang talaga na ginagawa kapag in-order mo. Made to order po itong masarap na pagkain natin mula dito sa Dongbei Dumplings, dito sa Binondo sa Maynila. So tara, kain pa tayo, ubusin natin itong ating kinain. Bukas ang Dongbei Dumpling Lunes hanggang Sabado, mula 8:30 AM hanggang 7 PM, habang hanggang 6 PM lamang tuwing araw ng linggo. Hindi rin pwede mawala sa agenda ng mga darayo rito sa Binondo ang kauna-unahan at kaisa-isang branch at talagang pinipilahan na the original Shanghai Fried Siopaw na itinayo noon pang 1985. So ito na nga, bumili tayo ng 4 na piraso ng kanilang the original fried siopaw na kung makikita nga natin, kakaiba siya kasi kumpara sa pangkaraniwang siopaw, tostado ang kanyang ilalim, crunchy para sa mga mahilig dyan sa mga may extra crunch sa kanilang kinakain pero tender pa rin sa loob. For sure bagay sa inyo itong fried siopaw. So ayan, titikman na natin kung masarap nga ba talaga ang kanilang ipinagmamalaking fried siopaw. Tikman natin kung masarap nga ba talaga.
Ay, ang sinasabi niya sa akin dun sa sa shop, wala tong sausawan, wala tong any dip kasi timplado na talaga and masarap siya. Kung titingnan niyo yung loob niya, walang extender, walang fillers, masarap, kumpletong-kumpleto. At iba yung naging dating niya kasi sobrang lambot, sobrang tender niya sa ibabaw, pero ang ganda ng combination niya kapag sinabay mo dun sa tostadong ilalim. So, para talaga dun sa mga foodies natin out there na mahilig sa iba't ibang klase ng adventure habang kumakain sila, malambot, crunchy, and everything in between, babagay po ito sa inyo. Para sa lahat ng mga gustong bumisita dito sa Binondo, must visit, must eat itong fried siopaw dito sa ating likuran, the original Shanghai fried siopaw dito sa Ongpin Street sa Binondo sa Maynila. So tara, kain pa tayo, ubusin natin ito lahat para enjoy naman tayo sa ating pagbisita ngayong Chinese New Year. Sa halagang 35 pesos, malalasap na ang kanilang bestseller fried siopaw. Bida rin sa kanilang tindahan ang bestsellers tulad ng kikiam na mabibili sa presyong 160 pesos, shark's fin sa halagang 190 pesos, at siomay naman sa presyong 140 pesos. Bukas naman ang kanilang branch araw-araw mula umaga hanggang alas 6 ng gabi. Maliban sa masarap na Chinese delicacies, hindi pwedeng mawala sa pagpasok ng Chinese New Year ang pag-welcome sa swerte ngayong Year of the Wooden Snake. At numero 1 rito, ang pagkonsulta sa mga feng shui expert. Chinese New Year man o hindi, dinarayo ng publiko ang munting establishmentong ito para alamin ang kanilang magiging kapalatan para sa panibagong taon. At ngayong Year of the Wooden Snake, ano nga ba ang magiging kapalaran natin para sa taong ito? Tara, sabay-sabay nating alamin at tara, puntahan natin ang ating feng shui expert. Dito sa kahabaan ng Ongpin, nakilala ko si Coach Johnson Chua na binabalik-balikan dahil sa kanyang mga payo sa buhay at sa feng shui. Malaki rin anya ang impluwensya sa kanya ng kanyang ama, dahilan para tahakin nito ang mundo ng feng shui. Ngayong Year of the Wooden Snake, ano nga ba ang dapat nating asahan? So ayan, tulad nga sinabi ko sa inyo kanina, aalamin natin kung ano nga ba magiging kapalaran ko para sa darating na Year of the Wooden Snake. So ngayon kasama natin ang ating expert, ang ating feng shui master na si Master Johnson. So magandang hapon po Master Johnson and Happy Chinese New Year po sa inyo. So ayun nga po, alam po natin na Year of the Wooden Snake po ngayong darating na 2025. Ano po bang dapat nating i-expect for this coming year? Bali, number one, i-expect natin, no? Because a wooden snake is something to do with about creativity and also transformations. Okay? So that means this year, marami naman mga good opportunity tayo pwede ma-expect, no? Maybe mga new ideas, new business, new strategy, or marami mga bagong diskarte na pwede mangyari for this time. And also, it's such a year of transformation, chances ay marami mga changes na pwede mangyari. Although alam po natin, maraming tao may takot sa changes, no? May iba, pag sinabing changes, ay naku, baka mararattle ba? Diba? Mababago na naman ba yung mga system? Okay? Pero although for me, kailangan lang medyo sabi natin, as the snake shed its skin, okay, parang kailangan din tayo matuto rin din mag-out ng mga negative natin at mag-adapt tayo sa mga bagong pwede mangyari sa atin. Ganun siya. So for me, medyo positive naman ako for the snake, for the opportunity lang. Although, ingat lang siguro more on health. Yan, number one, kasi maraming sickness problem talaga for this year. Okay, travel accidents, also medyo maging careful tayo. Okay, also in terms of like sa money, chances masyadong mabilis lahat ng pangyayari ngayon. Kaya mas more matuto tayo mag-desisyon na maayos, maging firm, para maging stable yung pera natin. Ang one good thing, no, kasi kapag tinitignan natin yung sa relation ng mga elements, no, kasi baka, ang snake kasi, fire ang base niya, no? Ang tinatawag na base element ng snake, fire. Then, tumama ang wood. So that means wood produces fire. So medyo may harmonious energy naman sila by elements. So that means ang wood snake na yun, may kinalaman about prosperity, growth, okay, ganun siya. At saka ang wood kasi, natimanay kita natin mga ground snake yan, mga ganun siya. So that means this year, madiskarte. Mas more madiskarte siya. Kasi pag earth snake, much more of a services yan. Ganun siya. Pero pag wood snake, may mga development, may mga something new, may something to create, ganun siya. Kaya mas mataas yung creativity ng wood snake. Ako po kasi Year of the Dragon po ako. So, kamusta naman po ba yung magiging taon ko po bilang isang sinilang Year of the Dragon po? Okay, so far naman ako sa Year of the Dragon, kasama ka kasi sa top 5 animal sign. Okay? So we can say naman na this year is also a good year para sa inyo. Mas lalo na mayroon pa yung mga opportunity lang para for this year. So that means when you say opportunity, it can be career opportunity, financial opportunity, like that. No? So that means kailangan this year medyo mas more maging open mind ka. Okay? Tapos mas more gather more informations
good network, resources, like that, okay? Although nga lang, sinasabi ko lang sa mga dragon, kasi mga dragon, they're very, very hardworking, okay? Tsaka medyo tutok kayo talaga pag may trabaho, tama? Yes okay, po. Yeah. So, pag ganun ang pagkatao natin, then, pag too much of opportunity, what may happen? Lack of focus, partly distracted. Okay, kaya dapat choose your battle, choose only the opportunity na tingin mo makakatulong sa target goal. Ito po, curious po ako, sir, kasi nung nakaraan, Year of the Dragon, kung hindi po ako nagkakamali, nung nakaraan. And parang sabi po nila, kahit Year of the Dragon, hindi swerte ang dragon nung taon na yon mismo. Totoo po, may ganun po bang nangyayari na pagkakataon na kahit taon mo, hindi ka swerte sa taon na yun? Okay, maybe change lang natin yung word. Hindi naman talaga siya isang hindi swerte. But yes, it is challenging also. Challenging. Yeah, normally pag if it's your own year, it's a challenging year. Okay, hindi natin pwede sabihin na malas or swerte like that. Kasi minsan, either you become too swerte or maybe maraming mga pagsubok. Bakit? Okay, this is the best way how to explain it. If this year is your own year, you're given a time or a chance para to go up on the stage. Siyempre, taon mo, di ba? Siyempre, ikaw yung may kilala, lahat ng mata sa'yo nakatingin. So kapag tamang-tama, you're on sales, marketing, influence, o meron kang ginagawang branding, meron kang sinisimulang bago, dahil kayo na sa stage, lahat ng tao sa'yo nakatingin, magagawa mo siya. So first of all, I will also to greet lang everyone, Sing and Kuala, si Fatay. Okay, so may this wood snake, okay, bring us more prosperity, good health, long life, or even though also for harmonious energy. Tandaan lang natin, ang energy ng snake is about creation or transformation. So alam natin, maraming mga ganap, maraming changes. Most important lang, matibayan natin yung emotions natin. Be firm with the decisions that you make. Okay, be firm with the goal na gusto mo. Okay, huwag tayo masyado papalit-palit na parang snake, di ba, pabago-bago. And also, medyo mag-ingat din tayo sa mga deceiving factors, no? Maraming mga scammers or cheaters. So, kailangan talaga mas more maging firm po tayo. And also, most important, practice BHV. Define your higher value. Think positive, feel positive, and also act positive. At kung gusto mo namang pagyamani ng iyong spiritual self, bukas rin ang pinto ng mga templo para sa publiko na nais magbigay galang at manalangin sa Panginoon. Sa maliit na iskinita ng Kipuha, makikita ang isang tila ordinaryong gusali. Pero sa loob nito, nagtatago ang isang munting templo, ang Guanggong Temple. Itinayo noong 1882. Nagsisilbing tahanan ng templong ito para kay Guanggong, isang Chinese general na kilala dahil sa kanyang katapatan, katapangan at paglaban para sa hustisya. Sa pagdating ng mga Tsino sa bansa, pinalaganap nila ang konsepto ng Justice First Principle. Kalaunan, kinilala na ng mga Pilipino si Guanggong bilang patron saint of justice. Yung sa gilid dito, si Kutikong yan. Kutikong yung nasa kanan po, kaliwa po. Nasa kaliwa siya. Nasa kaliwa, Kutikong po. Yung sa gitna, si Tiyakong yun. So yung sa gilid dito, yan si Punima. Ako, Katoliko din. Katoliko din po. Pero nagsisimba ako dito sa araw-araw nagsisimba ako. Ito nagsisindi ako ng stick. Diyos lang naman din lahat yung sinasamba natin. Iisa lang din naman yan. Ako, ang hinihingi ko halos na kukuha. Kukuha naman. So, Hindi man makuha sa kaagad-agad, pero maramdaman mo nasa sayo na yung mga hinihingi sa Diyos. Basta yung ano mo, gawa ka lang ng tama. Saka okay na yun. Para sa akin, kung nasa bukal sa kalooban nila, mas maganda na araw-araw magsimba ka, sindi ng stick, tapos hihingi man ano sa Diyos. Yun lang naman. Sa aking pagdalaw sa munting templo, sinubukan ko ring alamin ang tugon sa akin ng kanilang Diyos. Sa tulong ng kanilang kakaibang tradisyon, tampok ang Red Half Moons. Nandito tayo ngayon sa loob ng Guanggong Temple at nakikita nyo sa aking mga kamay ang tinatawag na Red Half Moons na kilala dito sa Guanggong Temple na kung saan ginagamit ito para tanungin ang Diyos kung may matutupad ba sa mga pangarap mo, sa mga wish mo. So, ang ginagawa dito, kailangan mo magtanong ng isang tanong na answerable by yes or no. Then, kapag binagsak mo itong dalawang Red Half Moons, kailangan, kapag nagkatapat, kailangan mabuo yung dalawang half moons. Kapag nabuo yung dalawang half moons sa pagkakalaglag nila, ibig sabihin, ang sagot ng Diyos ay yes o oo. Kapag naman magkasalungat o hindi tumapat, ibig sabihin, no ang sagot sa'yo ng Diyos. At hindi ko rin pinalampas ang pagkakataon na mag-alay ng dasal para sa akin
at bilang paggalang sa Diyos na kanilang kinikilala. At bago magtapos ang maikling pagbisita natin sa Binondo, hindi tayo dapat umuwi ng walang baon na masarap na Chinese delicacies na nagkalat sa kahabaan ng Ongping. At yan ang pasilip sa maganda, mayaman at nag-uumapaw na kultura dito sa Binondo. Hindi man sapat ang isang araw para tuklasin natin ang kabuuan ng Binondo. Sigurado akong marami tayong natutunan at syempre babalik-balikan natin yan sa mga susunod pang mga Chinese New Year. Muli, ako po si Arnold Herrera. Bumabati sa inyo ng Gong Si Fa Chai. At ito, ang Expert's Opinion, the Chinese New Year Special.